New Anthony Edwards 1 highest basketball shoes mabibili lamang sa halagang $3,499. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi mo talaga maaaring bilangin ang Dallas Mavericks. Bumangon sila mula sa 17-point deficit laban sa Oklahoma City sa Game 6 para maipanalo ang serye at kailangan nilang bumangon mula sa 18-point deficit sa larong ito para talunin ang Wolves sa Game 2. Lahat ng posibleng magkamali sa unang kalahati ay nagkakamali. Ang Dallas ay hindi makarebound, hindi makapuntos ng mga free throw, at hindi makadepensa sa ball screen sa unang 20 minutes ng laro. Si Anthony Edwards at Karl Anthony Towns ay nakakapunta sa free throw line, si Naz Reid ay nakakapuntos, at hirap ang Dallas na makaporma sa kahit anong paraan. Nakuha ng Minnesota ang 58-40 lead sa loob ng halos 4 minutes bago magtapos ang unang kalahati. Dito tayo magsisimula sa mga mahahalagang plays. Mahirap pumili ng 3 plays lang para sa larong ganito, pero naniniwala ako na hindi mananalo ang Dallas sa larong ito kung hindi dahil sa stretch na ito bago mag-halftime. Nagsimula ito sa lob pass ni Luka Doncic kay Derek Lively II. Nakakuha ulit siya ng isa pang lob patungo kay Lively sa sumunod na possession at ito'y paulit-ulit na nangyari para sa Dallas buong gabi. Ang Minnesota ay sobrang nakatutok kay Doncic at sa kanyang pag-atake sa rim, kaya nagkaroon ng mga lob passes para kina Lively at Daniel Gafford. Ang Mavericks ay nagkaroon ng 8-2 run bago mag-halftime para makat ang lead sa 12 points at maaari sanang naging 10 points kung naipasok nila ang isa pang lob pass mula kay Irving. Gayunpaman, ito ay sapat na upang bigyan ng Dallas ng pagkakataon sa second half. Naniniwala ako na si Charles Barkley ang nagsabi sa halftime na kung matalo ang Minnesota sa laro, ito ay dahil sa stretch bago mag-halftime. Sumasang-ayon sila sa kanya doon. Maraming plays ang maaaring pagpipilian sa larong ito. Mula sa 9 points ni Kyrie Irving sa unang 4 na minuto sa ika-4 na quarter, hanggang sa pagdepensa ni Derek Lively kay Anthony Edwards bago ang game winner ni Luka, isang insane block ni Gafford sa isang dulo at isang mas insane na scoop finish sa kabila, ang 3-point shot ni Irving na nagputol sa kalamangan sa 2 points na may higit 1 minuto na lang. Ang play na ito ay may malaking epekto. Una, ito ay orihinal na tinawag na out of bounds sa Dallas dahil tinamaan ni Kyrie Irving si Jaden McDaniels sa pulso at ang bola ay lumabas. Pero sinabi ni Irving kay Jason Kidd na i-challenge ito dahil ang mga opisyal ay hindi maaaring magpatawag ng foul sa isang review at tanging matutukoy kung kanino ang bola lumabas. Ito ay isang napakatalinong desisyon na nagbigay sa Dallas ng bola. Katatapos lang ni Irving sa 3-point shot sa possession bago ito upang putulin ang lead sa isang possession. Sa halip na magkaroon ng pagkakataon ang Minnesota na makapuntos sa isang baseline out-of-bounds play, nakuha ng Dallas ang basketball sa huling minuto. Ito ay isang patakaran na maaaring kailangang baguhin. Malinaw na natamaan ni Irving si McDaniels sa pulso, pero hindi ito maaaring tawagan ng mga opisyal sa isang review. Hindi na tayo magugulat kung magbago ito sa off-season. Ang sumunod, kailangan talagang kasama ito. Si Luka Doncic ay ang gumawa sa game winner sa pamamagitan sa pagdribble laban sa Defensive Player of the Year at naipasok ang kanyang signature step-back 3. Isang field goal lang ang naipasok ni Doncic sa ika-4 na quarter at ito ang nagbigay ng comeback victory sa Dallas. Si Doncic ay napakahusay sa kanyang passing sa ika-3 quarter, ngunit nagtapos na may 32 points, 13 assists at 10 rebounds na nagbibigay sa kanya ng 5 triple-doubles sa postseason run na ito. Si Kyrie Irving ay nahirapan sa simula pero nagtapos na may 20 points sa 4 na naipasok na 3, ang lahat ay sa ika-4 na quarter at 6 assists. Ang kanyang spark ang talagang nagangat sa Dallas sa ika-4 na quarter habang naging back and forth ang huling 8 minutes na nagpalitan ng lead ng 11 beses. Ang mga bigs ng Dallas ay napakahusay para sa ikalawang sunod na laro. Sina Daniel Gafford at Derek Lively ay may combined na 30 points, 14 rebounds at 5 blocks. Lahat ng 5 ay kay Gafford, habang nag-shoot ng 14 of 16 mula sa field. Ang mga lob passes ay nariyan buong gabi.
at sila ay nagawa ito sa tamang pagtatapos. Sa unang kalahati ay mahirap sa kanila ang pag-rebound ng bola, pero mas gumanda ang kanilang trabaho sa ikalawang kalahati. Nanalo ang Mavericks sa laro na ito kahit na nakapag-shoot lang sila sa 15 of 22 mula sa free throw line, kabilang ang huling dalawang miss shot ni Irving, kumpara sa 26 of 32 ng Minnesota mula sa stripe. Maraming pag-uusapan ng Minnesota bago ang Game 3. Una, siguradong frustrated si Karl Anthony Towns dahil na-bench siya sa ika-4 na quarter matapos mag-shoot ng 4 of 16 sa larong ito. Nagtapos lang siya ng 26 minutes. Si Naz Reid ay electrifying para sa Timberwolves, nag-shoot ng 7 of 9 mula sa 3 para sa team high na 23 points at talagang pinupuri nila ang coaching staff ng Minnesota para sa paggawa ng mahirap na desisyon na gamitin ng mga maiinit na kamay. Si Reid ang tanging pinagmulan ng opensa nila sa ika-4 na quarter, pero si Towns ay isang highly paid na player at siguradong maiinis. Siguradong magkakaroon ng blowback. Si Anthony Edwards ay maaaring nakapagtala ng 21 points, pero nag-shoot lang siya ng 5 of 17 mula sa field at 2 of 7 mula sa 3. Kung hindi dahil sa kanyang 9 of 10 mula sa free throw line, halos wala siyang impact sa larong ito. Kailangan ng coaching staff ng Minnesota na maghanap ng paraan upang ma-save siya sa defensive end at maghanap ng ibang magbabantay kay Irving. Dahil si Edwards ay halatang pagod na sa court kahit na nanalo sa parehong laro sa road. Hindi pa tapos ang seryeng ito. Nasa posisyon na ang Dallas nito 3 season na ang nakaraan laban sa Clippers bago nila nasayang ang serye. Ang Minnesota ay nasa posisyon din na ito sa huling serye. Nanalo sa parehong laro sa Denver bago itinulak ng Nuggets ang serye sa 7 games. Para sa Mavericks, kailangan nilang protektahan ang home court ng Dallas at sisimulan nila ito sa Game 3 sa Lunes. Matapos nga ang laro, sadyang sinubukan talaga ni Doncic na hamunin ang Defensive Player of the Year. There's a switch. Gobert is out there. Doncic. Point lead here, but that's just Rudy Gobert in an Para naman kay Anthony Edwards, pinaliwanag nito kung ano nga ba ang dahilan sa pagkatalo. Tinitingnan lang nila ako sa crowd pare, umuupo sa mga puwang. Pero pinagpaliban ko ang maraming shots, tulad sa mga midrange ko at iba pa, maraming beses ko yung hindi ginawa. Pero nakakuha kami ng mga open looks, kaya hindi ako nag-aalala na gawin ang ibang attempts. Open sila, kaya ginagawa ko ang tamang desisyon. Pero minsan ang tamang desisyon ay dapat na i-shoot na lang ito. Alam mo naman, nasa 3-2 na tayo. Nagmula na kami sa 2-0. Tapos nanalo sila ng 2 sa bahay nila. At nanalo pa ng 1 sa bahay natin. Napagdaanan na natin ito. Hindi ko iniisip na mayroong nagpapanik sa locker room. Sana wala. Tanging nagpapakita lang tayo at naglaro sa sarili nating basketball. Hinayaan natin silang mag-run. Dapat sanang nanalo kami dahil leading kami ng malaki pero nag-run sila at nakat ito bago mag-half. Nagkamali kami pero ayos lang kami. Anong masasabi niyo ngayon mga kaibigan sa series na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.